hindi pa tuluyang nagigising ang palengke ng San Isidro ng umagang iyon. Nakabitin pa ang manipis na hamog sa pagitan ng mga bubong na yero at makukulay na trapal na nagpoprotekta sa mga paninda mula sa lamig ng madaling araw. Ang halumigmig ng hangin ay humahalo sa amoy ng basang lupa, sariwang gulay, at mga isdang tabang na kararating pa lamang mula sa ilog mabini. Sa di kalayuan, maririnig ang sunod-sunod na tilaok ng mga tandang, isang hudyat ng pagsisimula ng panibagong araw sa maliit na pamilihang nagsisilbing puso at buhay ng kanilang bayan sa Santa Cruz, Laguna. Si Elena, o mas kilala sa tawag na Aling Elena, ay nakaupo na sa harap ng kanyang pwesto mula pa noong mag-umaga. Suot niya ang isang simpleng hijab at asul na apron. Mabilis ang kanyang mga kamay sa pagsasaayos ng mga balde na puno ng higanteng hito, ang mga itim at makikinang na isda na siyang ipinagmamalaki ng palengke. Laging nagtataka ang mga tao sa laki ng mga hito ni Aling Elena, ang isang piraso ay halos kasinlaki ng braso ng isang bata. Walang nakakaalam kung saan niya nakukuha ang binhi. Ngunit sa tuwing tatanungin, ngingiti lamang siya ng malumanay at mahinang sasabihin, nasa may kapal na ang pagpapala. Para sa ibang mga tindera, si Aling Elena ay higit pa sa isang mag-iisda. Siya ay ina sa marami. Kung may nagtitindang maubusan ng panukli, madalas siyang tumutulong. Kung may magkakasakit, nangangalap siya ng abuloy ng hindi inuutusan. Walang sinuman ang mag-aakala na sa umagang iyon, ang payapang buhay sa kanyang maliit na pwesto ay magiging isang pangyayaring iyanig sa buong palengke. Nang mag-aalas 6, nagsimula ng lumiwanag ang kalangitan. Dumating ang unang mamimili na may dalang bayong nayari sa kawayan. Ang mga boses ng tawaran ay nagsimula ng magsalubungan. Sa kabilang pwesto, si Aling Nena, ang tindera ng gulay na masalita, ngunit tapat na kaibigan, ay malakas na tumatawa habang tinataboy ang isang manok na nagnanakaw ng kanyang kamatis. Samantala, si Cardo, ang tagapamahala ng paradahan sa palengke, ay abala sa pagsasaayos ng mga motorsiklong nakahanay sa gilid ng kanal. Lumingon siya saglit kay Aling Elena at kumaway. Ilang taon na silang magkakilala. Ang kanilang ugnayan ay hindi nangangailangan ng maraming salita, sapat na ang tinginan at maliit na ngiti upang maipakita ang tiwala. Ngunit ng umagang iyon, ang ngiti ni Aling Elena ay hindi kasinlawak ng dati. Tila may kakaibang bigat sa kanyang dibdib mula pa nang dumating siya sa palengke. Napansin niya ang dalawang hindi kilalang lalaki na nakatayo sa dulo ng pasilyo sa kanluran. Seryoso ang kanilang mga mukha, maayos ang pananamit, at patuloy na nakatingin sa kanyang pwesto ng walang imik. Ang isa ay may dalang malaking itim na bag. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na jacket kahit na medyo mainit na ang panahon. Ang likas na pakiramdam ni Aling Elena bilang isang matagal ng tagapalengke ay agad na nagsabing mayroong mali. Sinubukan ni Aling Elena na pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa mga mamimili, ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang bumabalik sa dalawang lalaki. Sa tuwing lilipat sila ng pwesto, kumakabog ang kanyang puso. Nahulog pa niya ang timbangan dahil sa gulat ng sindihan ng isang lalaki ang sigarilyo habang nakatitig pa rin sa kanya. Si Cardo, na nakamasid mula sa malayo, ay agad na lumapit. May problema ba, Aling Elena? Mahinang tanong ni Cardo. Umiling si Aling Elena. Wala naman, Cardo. Kutob ko lang siguro. Pero kanina pa kasi may dalawang lalaki doon na parang minamanmanan ako. Lumingon si Cardo. Nakita niya ang dalawang lalaki at bumulong, baka mga reporter lang yan, Aling Elena. Sikat kaya ang mga hito ninyo. Ngunit sa kanyang puso, hindi rin mapakali si Cardo. Hindi sila mukhang reporter o mamimili. Ang kanilang tindig ay masyadong tuwid, ang kanilang mga tingin ay masyadong mapagmatsyag. Lihim siyang nangako sa sarili na babantayan niya sila mula sa malayo. Lumipas ang alas 7 at lalong dumami ang tao sa palengke. Ang ingay ng mga nagtitinda, mamimili at ang mahinang tugtog ng SAE mula sa kapihan ay naghalo-halo upang bumuo ng kakaibang himig ng isang palengke sa probinsya. Ang lahat ay tila normal hanggang sa marinig ang isang mahinang sirena mula sa malayo. Sa una, inakala ng mga tao na ambulansya lamang iyon na dumadaan sa highway, ngunit ang tunog ay papalapit ng papalapit at papalakas ng papalakas. Hanggang sa dalawang motorsiklo ng pulis ang huminto sa harap ng tarangkahan ng palengke, na sinundan ng isang itim na van na walang plaka sa harap.
Agad na nagbago ang kapaligiran. Tumigil sa pag-uusap ang mga nagtitinda. Maging si Aling Nena, na karaniwang maingay ay natahimik. Mula sa itim na van, bumaba ang 4 na lalaking nakaitim na damit at isang opisyal ng pulis na kumpleto sa uniforme. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at tiyak patungo sa silangan, diretso sa pwesto ni Aling Elena. Si Cardo, na nasa malapit pa rin, ay natigilan habang si Aling Elena ay abala pa rin sa pagtitimbang ng isda para sa kanyang huling mamimili. Elena de la Cruz, anak ni Ramon. Ang malalim na boses na iyon ay umalinggaw sa mga pasilyo ng palengke. Sabay-sabay na lumingon ang lahat. Pinahinto ni Aling Elena ang kanyang ginagawa. Namutla ang kanyang mukha. Opo, ako po. Ano po iyon, sir? Tanong niya sa mahinang boses. Isa sa mga unipormadong lalaki ang naglabas ng isang nakatuping papel. Kami ay mula sa himpilan ng pulisya ng Santa Cruz. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo, kaugnay ng investigasyon sa kaso ng mga ipinagbabawal na sangkap na natagpuan sa palaisdaan sa likod ng inyong bahay. Sumama po kayo sa istasyon para sa interogasyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong palengke na parang hinipan ng malamig na hangin. Humakbang si Cardo. Sir, siguradong nagkakamali kayo. Mabuting tao si Aling Elena. Wala siyang ginagawang masama. Ngunit 2 iba pang pulis ang lumapit at hinawakan ang braso ni Aling Elena. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng dumaraming tao na nagsisimula ng magbulungan. May sumisigaw, may umiiyak. Nahulog ni Aling Nena ang kanyang balde. Nanatiling kalmado ang mga pulis habang pinupusasan ang mga kamay ni Aling Elena sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagklik ng metal ay malinaw na tumagos sa ingay ng palengke. Tumingin si Aling Elena sa paligid. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit paos ang kanyang boses. Wala po akong alam dyan, sir. Sa ngalan ng Diyos, wala akong kasalanan. Ngunit, dinala pa rin siya ng mga otoridad palabas ng palengke. Sa gitna ng mga taong puno ng awa at takot, tanging si Cardo ang naglakas loob na sumigaw. Huwag po kayong mag-alala, Aling Elena. Tutulungan ko kayong ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi huminto ang mga pulis. Isinara ang pinto ng itim na van at humarurot paalis. Muling umugong ang sirena at nawala sa liko ng kalsada. Sa ilalim ng kalangitan ng Laguna na nagsisimulang dumilim, ang palengke ng San Isidro ay biglang nawalan ng hininga. Ang mga tao ay nakatayo pa ring tulala, na parang kasasaksi lamang sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang kayang unawain. At sa gitna ng amoy ng isda at mga natirang tubig mula sa mga balde, mag-isang nakatayo si Cardo, nakatingin sa daan. Sa kanyang isipan, iisang tanong ang umuulit-ulit. Ano nga ba talaga ang itinatago ni Aling Elena sa loob ng mahabang panahon? Isang araw matapos ang pag-aresto, ang palengke ng San Isidro ay tila nawala ng buhay. Karaniwan, mula pa lang sa madaling araw ay maririnig na ang sigawan ng mga tindera na tumatawag ng mamimili. Ngunit ngayon, tanging mahihinang bulungan na lamang ang naririnig sa mga makikitid na pasilyo. Hindi pa rin makapaniwala ang mga tao na si Aling Elena, ang babaeng kilala nila bilang isang mabuti at matulunging tao, ay nakaupo na ngayon sa istasyon ng pulisya na nakaposas ang mga kamay. Matagal na tumayo si Cardo sa harap ng pwesto na ngayon ibakante. Nandoon pa rin ang malalaking balde. Malabo na ang tubig at nagsisimula ng umamoy. Ang mga natirang hito na hindi na ibenta ay mahinang pumipigla sa natuyong tubig. Sa ibabaw ng maliit na mesang kahoy, ang lumang timbangan at ang asul na apron ni Aling Elena ay nakasabit pa rin sa isang pako. Umihip ang hangin ng umaga, dala ang amoy ng isda na ngayon ay tila nanunuot sa sakit. Bumuntong hininga si Cardo, mabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na ang babaeng iyon ay inaakusahan ng isang bagay na labag sa batas. Naalala niya kung paano sinimulan ni Aling Elena ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, matapos mamatay ang kanyang asawang si Ramon dahil sa pagkalunod yumano sa palaisdaan sa likod ng kanilang bahay, ibinenta ni Aling Elena ang kanyang mga alahas at nagbukas ng maliit na pwesto sa palengke. Sa simula, nagbebenta lamang siya ng mga isdang nahuhuli sa ilog, ngunit dahan-dahan siyang natutong mag-alaga ng sarili niyang hito. Kilala siyang matyaga, masipag at hindi sumusuko.
Sinasabi ng mga tao na iba ang lasa ng hito ni Aling Elena. Mas malaman at mas malinamnam daw ang karne nito. Walang nakakaalam kung anong sikreto ang nagpapalaki sa kanyang mga isda, ngunit itinuturing ng lahat na ito ay biyaya mula sa kanyang pagsisikap at panalangin. Noong panahong iyon, si Elia, ang kanyang bunsong anak na babae, ay kagagraduate pa lamang ng high school. Gusto niyang mag-aral sa kolehiyo, ngunit hindi kaya ng kanilang sitwasyon. Kaya't pumunta siya sa Calamba, nagtrabaho sa isang pabrika ng damit para matulungan ang kanyang ina. Kahit malayo, halos gabi-gabi siyang tumatawag. Malumanay ang kanyang boses, ngunit laging may bahid ng pag-aalala. "Nay, mag-ingat po kayo sa kalusugan ninyo, ha? Huwag po kayong masyadong magpagod sa palengke." At laging sasagutin ni Aling Elena ng isang maliit na tawa. "Anak, huwag kang mag-alala, malakas ang nanay mo." Ang boses na iyon ay isa na lamang alaala sa isipan ni Lia na nasa malayo. Nang kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto sa kanyang ina sa lokal na pahayagan, katatapos lang ni Lia sa kanyang overtime na trabaho. Nabasa niya ang balita mula sa text message ng isang kaibigan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala. Agad siyang nag-file ng leave at sumakay ng bus pa uwi sa Laguna. Sa buong biyahe, ang kanyang isipan ay puno ng takot, galit at pagkalito. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ina ang pinakamatapat na taong kilala niya. Imposibleng masangkot si Aling Elena sa masamang bagay. Samantala, napansin ni Cardo ang isang kakaibang bagay sa paligid ng pwesto. Nakakita siya ng mga bakas ng maliliit na gulong sa maputik na lupa, parang bakas ng isang trolley na ginamit noong nakaraang gabi. Ngunit sarado ang palengke mula pa kahapon ng hapon. Lumuhod siya at sinundan ang mga bakas hanggang sa likuran ng palengke, kung saan may isang pasilyo patungo sa kanal. Doon, natagpuan niya ang isang basang piraso ng tela na kulay kayumanggi. Mukha itong piraso ng damit pantrabaho. Nakilala niya ang disenyo. Iyon ang tela mula sa damit na madalas isuot ni Ramon noon, ang asawa ni Aling Elena na itinuturing ng patay. Kumabog ng mabilis ang puso ni Cardo. Tinitigan niya ang tela ng matagal bago ito isinilid sa kanyang bulsa ng walang imik. Nagsimulang mapuno ng mga tanong ang kanyang isipan. Talaga bang patay na si Ramon o mayroon bang itinatago mula pa noon? Nang hapon na iyon, dumating si Elia sa maliit na bahay sa gilid ng palayan kung saan nakatira ang kanyang ina. Nakapulis line ang bahay. Umupo siya sa hagdan ng kawayan, nakatingin sa palaisdaan sa likod na ngayon ay natatakpan ng asul na trapal. Malabo na ang tubig sa palaisdaan, ngunit mula sa ilalim nito ay may maririnig na mahinang kaluskos. Pinigilan ni Lia ang kanyang mga luha. Naalala niya ang kanyang pagkabata noong buhay pa ang kanyang ama. Tuwing hapon, silang tatlo ay madalas na nagpapakain ng hito habang nagtatawanan. Ngayon, ang palaisdaan ay nag-iwan na lamang ng katahimikan at amoy ng isda. Dumating si Aling Nena na may dalang isang plato ng kanin at tuyo. Malungkot ang kanyang mukha. "Kawawa ka naman, Lia. Mabuting tao ang nanay mo. Pero ngayon, takot na ang mga tao sa palengke. Sabi nila, ang palaisdaan daw na iyan ay pinagtataguan ng kung ano-anong bagay." Tinitigan siya ni Lia, pinipigilan ang galit. "Aling Nena, huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Hindi po ganon ang nanay ko." Natahimik si Aling Nena at marahang tumango. "Pasensya na, Hija. Nag-aalala lang ako." Nang gabing iyon, natulog si Lia sa bahay ng isang kapitbahay dahil hindi siya maaaring pumasok sa kanilang bahay. Ngunit hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay may gumagalaw sa likod bahay. Ang tunog ng tumutulong tubig mula sa palaisdaan ay malinaw na maririnig, parang maliliit na hakbang sa ibabaw ng putik. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa dilim. Ang anino ng nakaraan ng kanyang ama ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ramon na may bahagyang ngiti, nakatayo sa gilid ng palaisdaan habang sinasabi, "Ang mga hitong ito, Lia, ang magpapayaman sa atin." Pero minsan, kapag gustong yumaman ng mabilis, nakakalimutan ng tao ang hangganan. Kinaumagahan, pinuntahan ni Cardo si Lia. Ibinigay niya ang piraso ng tela na kanyang natagpuan. "Nakita ko to sa likod ng palengke. Baka importante."
Tinanggap ni Elia ang tela na nanginginig ang mga kamay. Agad niyang nakilala ang disenyo. Damit ito ni Itay. Saan niyo po ito nakuha? Mahinang sumagot si Cardo. Mula sa direksyon ng kanal malapit sa pwesto ng nanay mo. Pakiramdam ko, may isang taong pumunta doon kagabi, pero hindi ko pa alam kung sino. Namuo ang luha sa mga mata ni Elia. Nagsimula niyang mapagtanto na ang lahat ng ito ay maaaring hindi kasing simple ng iniisip ng mga tao. Baka nga mayroon pang hindi nabubunyag mula sa nakaraan ng kanilang pamilya. Sa kabilang dako, sa opisina ng palengke, si Ginoong Armando Reyes, ang administrador, ay nakaupo sa kanyang masikip na silid. Tinitigan niya ang mga ulat mula sa pulisya na may tensyon sa kanyang mukha. Mula sa likod ng bintana, nakikita niya ang maliliit na grupo ng mga tao na pinag-uusapan pa rin ang pag-aresto kay Aling Elena. Alam niyang ang pangalang iyon ay hihila ng maraming bagay. Sa loob ng drawer ng kanyang mesa, mayroong isang brown na sobre na naglalaman ng isang sulat at pirma ni Ramon, ang asawa ni Aling Elena, na may petsang 3 taon na ang nakalipas. Isang kasunduan para sa proyektong Ti Superhito. Tinitigan niya ang sulat ng matagal bago bumuntong hininga. Sa labas, mukhang maliwanag ang langit sa Laguna. Ngunit sa puso ng mga tao sa palengke ng San Isidro, nagsisimula ng kumapal ang madilim na ulap. Sa ikatlong umaga matapos ang pag-aresto kay Aling Elena, makapal pa rin ang hamog na bumabalot sa palengke ng San Isidro. Dala ng mahalumigmig na hangin ang amoy ng putik, mga nalantang gulay at isda na hindi pa nalilinis. Ang mga makikitid na pasilyo na karaniwang masigla ay tila malungkot. Ilang mga tindera ang piniling magsara ng kanilang mga pwesto ng maaga. Ang mga bulungan ay maririnig sa bawat sulok, parang hangin na bumubulong sa pagitan ng mga trapal. Dahan-dahang naglakad si Cardo sa mga hanay ng mga tindahan. Blanko ang kanyang tingin. Sa kanyang isipan, nakaguhit pa rin ang mukha ni Aling Elena habang dinadala ng mga pulis. Mga matang natatakot ngunit tila may itinatagong lihim. Huminto siya sa harap ng pwesto na ngayoy sarado. Hinawakan niya ang asul na apron na nakasabit pa rin sa pako. Sa loob niya, may kakaibang pakiramdam, isang halo ng pangulila at paniniwala na si Aling Elena ay walang kasalanan. Lumapit si Aling Nena na may dalang isang basket ng gulay. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mausisa. Cardo, alam mo ba yung tungkol sa hito ni Elena? Sabi nila, kakaibang pagkain daw ang ginagamit. May balita mula sa mga taga Bureau of Fisheries. Masyado raw mabilis lumaki ang mga isda. Tinitigan siya ni Cardo ng masama. Huwag kang basta-basta naniniwala sa sabi-sabi, Aling Nena. Kilala ko si Aling Elena. Hindi siya gagawa ng masama. Nagkibit balikat si Aling Nena. Sinasabi ko lang ang naririnig ko. Ngayon, lahat ng tao takot nang bumili ng hito sa palengking ito. Bumuntong hininga si Cardo at umalis. Alam niyang hindi titigil ang tsismis, ngunit itinutulak siya ng kanyang puso na hanapin ang katotohanan. Nang tanghali na iyon, pumunta siya sa bahay ni Aling Elena na naka-police line pa rin. Ang dilaw na tape sa kawayan na bakod ay marahang gumagalaw sa ihip ng hangin. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang nakakakita, bago naglakad papunta sa likod bahay. Doon, ang malaking palaisdaan ay natatakpan ng asul na trapal. Ang ibabaw nito ay marahang umaalon. Mula sa ilalim, may kakaibang amoy ng isda, mas matapang na tila may halong kalawang at basang lupa. Bahagyang itinaas ni Cardo ang dulo ng trapal, ang tubig sa ilalim ay maitim na maitim. Naalala niya ang mga lumang kwento noong buhay pa si Ramon. Minsan, may pagmamalaking sinabi ni Ramon, ang mga hito ko, doble ang bilis ng paglaki kumpara sa ordinaryo. Ngunit pagkatapos noon, maraming kakaibang bagay ang nangyari. Nakita ni Cardo ang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan, malapit sa bakod. Mataas ang lalaki, may dalang maliit na bag, at nakatingin sa direksyon ng palaisdaan bago muling umalis. Pinigil ni Cardo ang kanyang hininga. Sigurado siyang hindi taga roon ang lalaking iyon. Nagsimulang sumibol sa kanyang puso ang hinala na hindi lamang mga pulis ang interesado sa bahay ni Aling Elena. Nang hapon na iyon, dumating si Lea sa palengke. Maputla ang kanyang mukha dahil sa kakulangan sa tulog.
Nakipagkita siya kay Cardo sa isang kapihan malapit sa likurang pinto. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Mang Cardo, gusto ko pong magtanong. Noong inaresto si nanay, mayroon po bang kakaiba? Tinitigan siya ni Cardo ng matagal bago sumagot, may dalawang dayo sa palengke noong umagang iyon. Nakatayo sila malapit sa pwesto ng nanay mo. Simula nang dumating sila, naging kakaiba na ang pakiramdam. Akala ko mga reporter sila, pero ngayon hindi na ako sigurado. Kinagat ni Leah ang kanyang labi. Kung ganoon, siguradong may kinalaman sila sa tatay ko. Nakakita ko ng ilang lumang sulat sa kwarto ni nanay bago isil ang bahay. Ang mga sulat ay galing sa isang hindi malinaw na address, pero ang pirma ay pangalan ni Itay. Natahimik si Cardo. Alam niyang si Ramon ay kilala noon bilang isang matalino at matapang na lalaki, ngunit ambisyoso rin. Dati, nakipagsosyo si Ramon sa isang tagalabas ng bayan para gumawa ng isang bagong uri ng pagkain para sa isda. Tinawag nila itong proyektong Superhito. Ngunit, biglang huminto ang proyekto matapos ang isang aksidente sa lumang palaisdaan na ikinamatay di umano ni Ramon. Mula noon, mag-isang namuhay si Aling Elena. Pinalaki ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtitinda. Ngunit kung totoong buhay pa si Ramon tulad ng nasa sulat, nangangahulugan itong ang kanyang pagkamatay ay isang peking kwento lamang para pagtakpan ang isang bagay. Inilabas ni Leah ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Kupas na ang sulat kamay, ngunit nababasa pa rin. Sa sulat, isinulat ni Ramon ang tungkol sa isang malaking plano. Binanggit niya na ang lumang palaisdaan ang magiging susi sa kanilang kinabukasan at may isang makapangyarihang tao na kasamang namumuhunan. Binasa ni Cardo ng mabilis bago tinitigan si Leah na nanlalaki ang mga mata. Naku, seryoso ito. Kung totoo ang sulat na ito, hindi lang ito tungkol sa isda. Maaaring sangkot dito ang malalaking tao. Matagal silang natahimik. Ang tunog ng kutsarang tumatama sa baso ng kape ang tanging ingay sa kanilang katahimikan. Sa labas ng kapihan, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Dahan-dahang bumuhos ang ambon. Tinitigan ni Leah ang tahimik na kalsada. Bumulong siya na halos hindi marinig. Kung buhay pa si Itay, bakit siya nanahimik noong inaresto si nanay? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang makasagot. Pagsapit ng gabi, nagpasya si Cardo na umuwi sa kanyang bahay sa gilid ng palayan. Umupo siya sa maliit na beranda habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Sa kanyang isipan, umiikot ang mukha ni Aling Elena, ang sulat ni Ramon, at ang anino ng lalaking nakaitim sa harap ng bakod kaninang tanghali. Nagsimula niyang mapagtanto na hindi na ito simpleng kaso ng isang tindera ng isda. Mayroong isang bagay na mas malalim, mas madilim, na gumagalaw sa likod ng putik ng palaisdaan at ng mga bulungan sa palengke. Mula sa malayo, may narinig siyang kakaibang tunog, parang isang bagay na nahulog sa tubig. Lumingon siya sa direksyon ng hardin, ngunit wala siyang nakita. Tanging isang maliit na kidlat sa kanlurang kalangitan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Dumidilim na sa San Isidro. Ang maliliit na ilaw mula sa mga kapihan at tindahan ng gulay ay mahinang kumikinang, parang mga bituin sa ilalim ng mga bubong na yero. Dala ng hangin mula sa lambak ang amoy ng basang lupa mula sa mga palayan na katatapos lang patubigan. Ngunit para kina Leah at Cardo, ang gabing iyon ay mahaba at mabigat. Mula nang matagpuan ang sulat ni Ramon, hindi na sila mapakali. Nakaupo si Leah sa kapihan malapit sa palengke, nakatingin sa malayo. Sa labas ng kapihan, dalawang lalaki ang nakaupo habang mahinang nag-uusap. Hindi sila taga roon. Masyadong maayos ang kanilang pananamit para sa isang tindero. Ang isa ay nakasuot ng itim na leather jacket at makintab na sapatos. Ang isa naman ay may sombrero at bag. Mukha silang pamilyar sa may-ari ng kapihan, ngunit ang paraan ng kanilang pagtingin sa paligid ay parang may minamanmanan. Agad silang nakilala ni Cardo na kararating lang. Sila ang dalawang lalaking nakita niya sa palengke noong araw na inaresto si Aling Elena. Bumulong si Leah, Mang Cardo, sila po yung sinasabi ninyo. Marahang tumango si Cardo. Mag-ingat ka, huwag kang direktang tumingin. Yumuko si Leah, nagkunwaring hinahalo ang kanyang kape.
Nagtawanan ang dalawang lalaki bago tumayo, nag-iwan ng pera sa mesa, at naglakad patungo sa makitid na eskinita sa likod ng palengke. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Cardo at sinundan sila mula sa malayo. Sumunod si Lia sa likuran niya, ang kanyang mga hakbang ay magaan ngunit puno ng pag-iingat. Madilim ang eskinita. Tanging ang liwanag mula sa mga bintana ng mga bahay ang nagsisilbing ilaw. Ang amoy ng putik at basura mula sa palengke ay nanunuot. Huminto ang dalawang lalaki sa harap ng isang lumang bodega na pag-aari ng administrasyon ng palengke. Isang maliit na gusali na matagal nang hindi ginagamit. Binuksan ng isa sa kanila ang isang maliit na kandado sa pinto at pumasok. Pinigil ni Cardo ang kanyang hininga. Lumingon siya kay Lia. Kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila dyan. Tumango si Lia. Naghintay sila ng ilang minuto bago dahan-dahang lumapit sa bintana sa gilid na basag ang salamin. Mula sa siwang, nakita nila ang kumikislap na ilaw ng flashlight. Sa loob ng bodega, ang dalawang lalaki ay nakikipag-usap sa isang taong nakaupo sa isang plastik na upuan. Hindi gaanong malinaw ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang malalim na boses ay nagpatindig ng balahibo ni Lia. Nakilala niya ang boses na iyon. Si Ginoong Armando Reyes, ang administrador ng palengke. Ang taong itinuturing na matalino at patas. Tumatanggap siya ng isang sobre mula sa isa sa mga lalaki. Nalinis na namin ang lahat sa palaisdaan, sir. Wala nang matitira. Marahang tumango si Ginoong Armando. Siguraduhin ninyong walang makakaalam tungkol sa lumang kasunduan. Hindi na dapat lumitaw ang pangalan ni Ramon. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng usapan natin. Tinakpan ni Ilea ang kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang hinila ni Cardo paatras upang hindi sila makita. Mabilis silang lumabas sa eskinita at huminto malapit sa isang bahay. Halos kapusin sila ng hininga. Halos hindi marinig ang bulong ni Lia. Kaya pala, sangkot si Ginoong Armando. Alam niya ang lahat tungkol kay Itay. Hinawakan ni Cardo ang balikat ni Lia. Kalma lang, Hija. Kung magpapadalos-dalos tayo, malalaman nilang narinig natin sila. Kailangan muna nating mangalap ng ebidensya. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang galit na pilit niyang pinipigilan. Hindi niya inasahan na ang administrador ng palengke, na araw-araw nagbibigay ng payo sa mga tindera, ay maaaring masangkot sa isang bagay na ganito kadilim. Nang gabing iyon, umuwi silang dalawa na puno ng kaba. Sa bahay ng kapitbahay kung saan nakikituloy si Lia, umupo siya habang nakatingin sa palaisdaan na natatakpan ng trapal. Ang tunog ng tumutulong tubig mula sa isang maliit na tubo ay ritmiko, parang tibok ng orasan sa isang tahimik na silid. Naalala niya ang kanyang amang si Ramon at lahat ng mga kwentong narinig niya noong bata pa siya. Dati, madalas sabihin ni Ramon na ang tao ay dapat mangarap ng malaki, ngunit hindi niya sinabi na ang mga pangarap na iyon ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng direksyon. Sa kabilang dako, sa kanyang malaking bahay sa gilid ng kalsada, mag-isang nakaupo si Ginoong Armando sa sala. Sa harap niya ay isang baso ng tsaa na malamig na. Binuksan niya ang drawer ng mesa at inilabas ang isang kupas na folder na may nakasulat na Proyektong Superhito Nusantara. Sa loob nito ay may isang lumang larawan ni Ramon at ilang mga dokumento na may pirma ng isang dayuhang kumpanya. Tinitigan niya ang larawan ng matagal. Si Ramon ay nakangiti ng malapad sa tabi ng palaisdaan na may mga asul na drum. Bumulong si Ginoong Armando, pasensya na, Ramon, wala akong pagpipilian. Kung mabubunyag ang lihim na ito, lahat tayo ay masisira. Isinara niya ang folder at tumingin sa bintana. Sa labas, dahan-dahang bumuhos ang ulan. Ang kanyang anino sa salamin ay malabo, parang dalawang anyo sa iisang katawan. Alam niyang hindi maaaring itago ang katotohanan magpakailanman, ngunit pinipilit siyang manahimik ng takot. Kinaumagahan, pinuntahan ni Cardo si Lia na may determinasyon sa mukha. Kailangan nating mag-report sa pulis. Ngunit mabilis na umiling si Lia. Hindi po, Mang Cardo. Kung magre-report tayo ngayon, maaari nilang itago ang ebidensya. Kailangan nating kunin ang isang bagay mula sa bodega na iyon. Baka may mga dokumento o gamit na maaaring magpatunay sa ugnayan ni Ginoong Armando at ni Itay.
Sumisikat pa lamang ang araw nang bumalik sila sa lumang bodega. Nagsisimula nang dumami ang tao sa palengke. Ngunit sa gitna ng ingay, tila banyaga ang kanilang mga hakbang. Nagkunwari silang may dalang mga sako na parang naghahanap ng paglalagyan. Matapos masigurong walang tao sa paligid, pumasok sila sa bintanang basag. Sa loob, ang amoy ng halumigmig ay maihalong alikabok. Sa isang sulok ay may mga tumpok ng sako, mga basyong drum, at isang lumang mesang kahoy. Isa-isang binuksan ni Cardo ang mga sako, ngunit laman lamang nito ay ordinaryong pagkain ng isda. Tiningnan ni Leah ang drawer ng mesa at nakakita ng isang maliit na maalikabok na notebook. Ang mga pahina nito ay puno ng mga numero at pangalan. Kabilang sa mga nakasulat ay Ramon, Armando, at isang dayuhang inisyal, D.E. Mahigpit na hinawakan ni Leah ang notebook. Ito siguro ang ebidensyang kinatatakutan nila. Ngunit bago pa sila makalabas, isang malakas na pag-alog ng pinto ang narinig mula sa harapan. Papalapit ang mga mabibigat na hakbang. Pinigil ni Leah ang kanyang hininga. Hinila siya ni Cardo at nagtago sila sa likod ng mga tumpok ng drum. Mula sa siwang ng mga drum, nakita nilang pumasok muli ang dalawang lalaki kagabi, ngayon ay may kasamang isang tao. Ang liwanag mula sa flashlight ay tumama sa pader. Ang taong dala nila ay mukhang mahina at may takip na tela ang kanyang mukha. Mahinang sinabi ng isang lalaki, ayaw ng boss na may testigo. Itapon niyo na lang sa lumang palaisdaan mamayang gabi. Tinitigan ni Leah si Cardo na may takot. Sino ang taong iyon? Kinagat ni Cardo ang kanyang labi, pinipigilan ang galit. Ngunit alam niyang wala silang magagawa sa ngayon. Maaari lamang silang maghintay hanggang sa umalis ang mga taong iyon, habang nagdarasal na ang lihim na hawak nila ay hindi rin mawala sa putik ng lumang palaisdaan ng San Isidro. Nang umagang iyon, kulay abo ang kalangitan sa Laguna. Manipis na ulan ang bumuhos mula pa madaling araw, kaya't maputik at madulas ang daan sa palengke. Dahan-dahang naglakad si Elias sa mga tindahang bahagyang bukas. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mga mausisang tingin ng mga tindera. Ang pangalan ni Aling Elena ay bulungan pa rin sa bawat sulok. Ang ilan ay nagsisimula ng maniwala sa tsismis na may nakakatakot na itinatago ang palaisdaan sa likod ng kanilang bahay. Yumuko na lang si Leah. Alam niyang walang saysay na kontrahin ang mga taong mas naniniwala sa sabi-sabi kaysa sa katotohanan. Hinihintay na siya ni Cardo sa dulo ng palengke, malapit sa paradahan. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto. Hawak niya ang maliit na notebook na natagpuan nila sa bodega. Tumingin siya sa paligid bago magsalita. Hindi natin pwedeng itago ang notebook na ito sa bahay, Hija. Masyadong delikado. Tumango si Leah. Alam niyang hindi basta-basta ang mga taong sinusubaybayan nila. Bawat hakbang ay kailangang maingat. Nagpasya silang itago ang notebook sa bahay ni Mang Darto, isang matandang kaibigan ni Cardo na nakatira sa gilid ng palayan at bihirang lumabas ng bahay. Kilala siyang tahimik ngunit matapat. Matapos ibigay ang notebook, naglakad sina Cardo at Leah papunta sa maliit na istasyon ng pulis sa gilid ng highway. Gusto nilang alamin ang pinakabagong balita tungkol kay Aling Elena, ngunit ang sagot na natanggap nila ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Leah. Pasensya na, miss, sabi ng isang pulis na may walang ganang tono. Si Ginang Elena de la Cruz ay inilipat na sa provincial headquarters para sa karagdagang investigasyon. Wala kaming alam sa mga detalye. Tinitigan ni Leah ang pulis ng matagal. Saan po siya inilipat, sir? Mahina niyang tanong. Umiling lang ang pulis at bumalik sa kanyang mesa. Hinila ni Cardo si Leah palabas bago pa sumabog ang kanyang emosyon. Sa labas ng istasyon, tumayo sila sa ilalim ng isang malagong puno ng akasya. Tumila na ang ulan, ngunit malamig pa rin ang hangin. Blanko ang tingin ni Leah sa kalsada. Natatakot po ako, Mang Cardo. Kung pagbibintangan si nanay ng walang ebidensya, sino ang tutulong sa kanya? Sinubukan siyang pakalmahin ni Cardo. Huminahon ka, Hija. Mayroon na tayong lead. Ang notebook na iyon ang maaaring maging susi. Pero kailangan din nating malaman kung sino ang inisyal na G na nakasulat doon. Nang hapon na iyon, bumalik sila sa palengke, umaasang makahanap ng impormasyon tungkol sa inisyal na iyon.
Sa isang kapihan, nakilala nila ang isang driver ng truck na naghahatid ng pagkain ng isda na nagngangalang Laman. Mabait siya ngunit maingat magsalita. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, sinubukan ni Cardo na magtanong. Kalaman, narinig mo na ba ang pangalang si Yi sa usapin ng superhito? Tinitigan sila ni Laman ng masama bago tumawa ng maikli. Nako, ang tapang ninyong magtanong ng bagay na maaaring ikapahamak ng tao. Pero bibigyan ko kayo ng kaunting impormasyon. Si Yi ay hindi taga rito, taga Maynila. Dati, madalas siyang dumating kasama si Ginoong Ramon bago nabuwag ang proyekto. Sabi nila, galing siya sa isang malaking kumpanya sa ibang bansa. Iyon lang ang alam ko. Ang pagbanggit sa pangalan ni Ramon ay nagpakaba kay Lia. Tumingin siya kay Cardo. Buhay pa po ba si Ginoong Ramon? Biglang tanong ni Laman na may pag-aalinlangan. Kasi, nakita ko siya mismo 2 taon na ang nakalipas sa isang maliit na daungan malapit sa Ilog Mabini. Medyo tumanda na siya at payat, pero sigurado akong siya iyon. Natigilan si Lia, halos tumulo ang kanyang mga luha. Ang kanyang ama na matagal na niyang iniyakan ay maaaring buhay pa pala. Matapos umalis ni Laman, matagal silang nakaupo ng tahimik. Ang tunog ng muling pagbuhos ng ulan ay marahan sa bubong ng kapihan. Tumingin si Cardo sa labas ng bintana. Kung totoong buhay pa si Ramon, may 2 posibilidad. Alin man siya ay biktima sa larong ito, o siya mismo ang nagsimula nito. Mahigpit na hinawakan ni Ilea ang kanyang mga kamay. Kailangan kong malaman ang katotohanan, Mang Cardo. Ano man ang panganib. Pagsapit ng gabi, bumalik si Ilea sa bahay na nakasil. Tumayo siya sa harap ng kawayan na bakod habang nakatingin sa palaisdaan na natatakpan ng asul na trapal. Isang kalahating buwan ang lumitaw sa likod ng mga ulap. Dala ng hangin ang isang kakaibang tunog mula sa likod bahay, parang may gumagalaw sa tubig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa palaisdaan. Mula sa siwang ng trapal, nakita niya ang maliliit na bula na umaakyat sa ibabaw. Marahang umaalon ang tubig kahit walang malakas na hangin. Pinigil ni Lia ang kanyang hininga. Inisip niyang hayop lang iyon, ngunit nang tumingin siya ng mas malapit, isang bagay ang nagpaatras sa kanya. Sa ilalim ng tubig, tila may anino ng mukha ng isang tao na nakatingin sa itaas. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang umatras at tumakbo papunta sa kalsada. Hinahabol niya ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang katawan. Pagdating sa dulo ng eskinita, lumingon siyang muli. Ang palaisdaan ay muling naging kalmado, na para bang walang nangyari. Kinaumagahan, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa mga residente. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang natagpuang walang malay sa gilid ng Ilog Mabini. Ang kanyang katawan ay puno ng putik at maliliit na sugat sa mga kamay. Dumating ang mga pulis at dinala ang lalaki sa Rural Health Unit. Agad na pumunta doon si Lia kasama si Cardo. Pagdating nila, kalilinis lang ng nurse sa katawan ng lalaki. Payat ang kanyang mukha at sunog sa araw ang kanyang balat. Ang lalaking iyon ay si Ramon, ang kanyang ama. Mula sa sandaling iyon, alam na nila na hindi lang nila hinahanap ang katotohanan, kundi nakikipagharap din sila sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Sa labas ng health center, maliwanag ang langit ngunit mabigat ang pakiramdam. Mula sa direksyon ng palengke, muling narinig ang tunog ng mga manok at tindera na parang normal. Ngunit sa puso ni Lia, ang araw na iyon ay hindi isang ordinaryong umaga. Iyon ang araw kung saan muling bumangon ang nakaraan mula sa putik, dala ang mga lihim na matagal nang nilamon ng lumang palaisdaan sa San Isidro. Nang umagang iyon, kulay pilak ang kalangitan sa Laguna. Manipis na hamog pa rin ang nakabitin sa mga kawayanan sa likod ng palengke. Ang tilaok ng mga tandang ay humahalo sa huni ng mga kuliglig. Ngunit sa palengke ng San Isidro, kakaiba ang pakiramdam. Ang mga tindera ay nakatayo sa mga grupo, mahinang nag-uusap na parabang takot marinig ng hangin. Mula nang matagpuan si Ramon sa gilid ng Ilog Mabini, mas mabilis pang kumalat ang tsismis kaysa sa hangin ng umaga. Nagsimulang questionin ng mga tao ang lahat. May nagsasabing tumakas si Ramon matapos mabigo ang proyektong superhito. Mayroon ding naniniwalang sinadya niyang magtago dahil may itinatago siyang malaking lihim.
Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang balitang natagpuan ng mga pulis sa palaisdaan sa likod ng bahay ni Aling Elena ang mga labi ng mga misteryosong bagay na hindi pa ipinapaliwanag. Si Aling Nena, gaya ng dati, ang pangunahing pinagmumula ng tsismis sa palengke. Nakaupo siya sa harap ng kanyang pwesto habang nag-aalis ng dahon ng kamuting kahoy. Sabi nila, ang mga hitong iyon ay resulta ng eksperimento, hindi ordinaryong hito. May mga taga-Maynila raw na dumating dati na nagbibigay ng kakaibang pagkain. Sabi nila, kayang palakihin ang isda na kasing bilis ng sanggol. Ang mga mamimiling nakarinig ay tumingin lamang na may takot sa mukha. Naging tensyonado ang palengke. Ang ilan ay tumanggi ng bumili ng isda mula sa mga tindera na malapit ang pwesto kay Aling Elena. Si Cardo na nagkataong dumaan ay bumuntong hininga na lang. Gusto niyang sawayin si Aling Nena, ngunit alam niyang walang saysay. Sa palengke, mas matalas ang tsismis kaysa sa kutsilyo. Naglakad siya patungo sa kapihan sa dulo ng pasilyo, kung saan hinihintay siya ni Elia. Maputla pa rin ang dalaga. Hindi siya natulog kagabi sa pagbabantay sa kanyang ama sa health center. Kumusta na siya, Hija? Mahinang tanong ni Cardo. Dahan-dahang itinaas ni Elia ang kanyang mukha. Nagkamalay na po, Mang Cardo, pero mahina pa. Kaunti lang ang sinasabi niya at minsan hindi malinaw, pero may isang bagay siyang inuulit-ulit. Lumapit si Cardo. Ano iyon? Tumingin si Leah sa labas ng bintana bago sumagot. Sabi niya, nanggaling sila sa likod ng palaisdaan. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ni Cardo. Alam niyang hindi nananaginip si Ramon. Mula pa noon, kilala si Ramon bilang matalino ngunit puno ng lihim. Siguradong may kahulugan ang mga salitang iyon. Nang hapon na iyon, pumunta silang dalawa sa health center. Nakahiga si Ramon sa isang bakal na kama. Balot ng benda ang kanyang katawan, malungkot ang kanyang mga mata, ngunit puno ng bigat. Nang makita niya sina Cardo at Leah, marahan niyang iginalaw ang kanyang mga labi. Kailangan ninyong makinig ng mabuti. Paos ang kanyang boses. Noon, nakipagtulungan ako sa mga taga-Maynila, isang kumpanya mula sa ibang bansa. Sabi nila, gusto nilang tulungan ang mga mangingisda, pero nagdala sila ng mga kemikal para sa pagsubok. Naghinala ako, pero huli na ang lahat. Huminto saglit si Ramon para huminga ng malalim. 3 manggagawa ang nawala pagkatapos noon. Sabi nila, nahulog sa palaisdaan, pero alam kong iniligpit sila. Gusto kong umalis sa proyekto, pero tinakot nila ako. Sabi nila, idadamay nila si Elena kung magsasalita ako. Kaya nagpanggap akong patay noong aksidente. Nagtago ako sa ilog, pero hindi pa rin nila tinigilan ang asawa't anak ko. Hinawakan ni Elia ang malamig na kamay ng kanyang ama. Tumulo ang kanyang mga luha. Bakit hindi kayo umuwi, Tay? Bakit niyo hinayaang mag-isa si nanay? Tinitigan siya ni Ramon na may namumuong luha sa mga mata. Akala ko, kapag nawala ako, titigil na sila. Pero nagkamali ako. Ipinagpatuloy nila ang proyekto nang wala ako, sa tulong ng pinakamakapangyarihang tao rito, si Ginoong Armando. Humina ang boses ni Ramon. Tinitigan niya si Cardo na parang humihingi ng huling proteksyon. Mag-ingat ka, Cardo. Mayroong isang bagay sa lumang palaisdaan na hindi pa tapos. Hindi nagtagal, muling nawala ng malay si Ramon. Nagpanik si Elia at tumawag ng nurse. Naniga si Cardo sa kanyang kinatatayuan. Ang mga huling salita ni Ramon ay umiikot sa kanyang isipan. Mayroong isang bagay sa lumang palaisdaan. Alam niyang hindi lang putik o isda ang tinutukoy nito. Sa kabilang dako ng bayan, nakaupo si Ginoong Armando sa kanyang maluwang na opisina. Mula sa malaking bintana, nakikita niya ang mga palayan at ang ilog. Ngunit malayo sa kapayapaan ang kanyang isipan. Sa mesa ay may isang pahayagan na may malaking pamagat, Ramon de la Cruz, na tagpo ang buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinutupi ang diaryo. Alam niyang kung tuluyang gagaling at magsasabi si Ramon, mabubunyag ang lahat ng lihim. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Mahina ngunit matalas ang kanyang boses. Asikasuhin niya na agad ang tao sa health center. Huwag ninyong hayaang may makakausap sa kanya ngayong gabi. Samantala, dahan-dahang dumilim sa San Isidro.
Umihip ang hangin mula sa ilog, dala ang amoy ng putik at basang damo. Nakaupo si Elia sa isang bangko sa harap ng health center, nakatingin sa kalangitang puno ng ulap. Hindi niya alam na sa maliit na kalsada patungo sa gusali, may dalawang lalaking nakaitim na dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng ilaw poste. Isa sa kanila ay may dalang maliit na bag. Sa loob ng silid, nakaupo pa rin si Cardo sa silya malapit sa kama ni Ramon. Tinitigan niya ang lalaking wala pa ring malay. Sa kanyang puso, nangako siya na kung totoong sangkot si Ginoong Armando, hindi siya mananahimik. Aalamin niya kung ano ang itinatago sa lumang palaisdaan, kahit na kailanganin niyang hukayin ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang gabing iyon, nagsimulang kumislap ang ilaw sa koridor. Dalawang itim na anino ang nakita sa dulo ng pasilyo. Halos hindi marinig ang kanilang mga hakbang. Iminulat ni Elia ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyong iyon. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. At nang isinara ng isa sa kanila ang pinto ng silid ng kanyang ama mula sa loob, alam niyang hindi ito isang ordinaryong gabi sa maliit na health center ng San Isidro. Ang huni ng mga kuliglig mula sa likod bahay ay humahalo sa ihip ng malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana ng health center. Kumislap ng ilang beses ang ilaw sa koridor bago muling lumiwanag ng mahina. Mahigpit na hinawakan ni Elia ang kanyang maliit na bag. Sinasabi ng kanyang kutob na may panganib. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa silid ng kanyang ama. Mula sa likod ng pinto, may narinig siyang mahinang tunog, parang mga sapatos na tumatapak sa sahig. Si Cardo, na nakaupo pa rin sa loob, ay agad na lumingon nang umalog ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking nakaitim ng walang imik. Ang isa ay may daladalang bagay sa likod ng kanyang jacket. Agad na tumayo si Cardo para harangan sila. Sino kayo? Anong kailangan niyo rito? Tinitigan siya ng isa sa kanila ng masama. Pasensya na, Ginoo. Usapan namin ito. Mas mabuti pang lumabas ka na. Walang lalabas dito hanggat hindi niyo sinasabi ang pakay ninyo, mariing sabi ni Cardo. Tumayo siya sa pagitan ng dalawang lalaki at ng kama ni Ramon. Sa labas, pinigil ni Elia ang kanyang hininga. Sumisilik siya mula sa bahagyang bukas na pinto. Lumapit ang isa sa mga lalaki habang binubuksan ang maliit na bag. Isang kislap ng metal ang nakita sa loob nito. Agad na kinuha ni Cardo ang isang upuan at inihampas sa lalaki. Tumama ang kahoy na upuan sa kanyang balikat at isang malakas na tunog ang umalinggaw sa silid. Sinubukan siyang atakihin ng isa pang lalaki, ngunit mas mabilis siyang sinipa ni Cardo hanggang sa matumba. Agad na itinulak ni Elia ang pinto at pumasok. Sumigaw siya ng tulong. Tumatakbong dumating ang nurse na nakaduty. Nang makita ang gulo, agad niyang pinindot ang emergency alarm button. Hindi nagtagal, isang maliit na sirena ang tumunog mula sa guardhouse sa harap. Dalawang tanod na nagroronda ang pumasok at pinigilan ang dalawang lalaki. Matapos makontrol ang sitwasyon, napaupo si Cardo sa sahig. Hinahabol niya ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas na nakamasid. Tumatakbong lumapit si Elia sa kanyang ama. Nakahiga pa rin si Ramon, ngunit bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata. Bumulong siya ng mahina. Sila ang mga tauhan ni Armando. Huwag ninyong hayaang mahanap niya ang mga dokumento sa lumang bodega. Iyon ang susi. Pagkasabi noon, muling nanghina si Ramon at ipinikit ang mga mata. Dinala ng mga tanod ang dalawang lalaki sa lobby. Nang itutok ang flashlight sa kanilang mga mukha, naging malinaw ang lahat. Ang isa sa kanila ay ang driver ng truck na madalas maghatid ng pagkain ng isda sa bahay ni Aling Elena. Nakilala siya ni Cardo. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-atake sa health center. Lalong natakot ang mga residente. Ang ilan ay nagsimulang magsara ng kanilang mga negosyo ng maaga. May nagsasabing masamang pangitain iyon. Mayroon ding naniniwalang nagagalit na ang mga kaluluwa ng mga biktima ng proyektong Superhito. Si Aling Nena na naman ang unang nagkalat ng kwento. Sabi niya, dala ni Ramon ang sumpa mula sa lumang palaisdaan. Sinumang lumapit ay magkakasakit. Narinig ni Cardo ang chismis na iyon na may mainit na ulo. Pinuntahan niya ang pwesto ni Aling Nena at tinitigan siya ng masama. Tigilan mo na iyan, Aling Nena.
Huwag mo nang dagdagan ang takot ng mga tao. Ngunit tumawa lang si Aling Nena. Sinasabi ko lang ang naririnig ng iba. Kung takot ka sa katotohanan, huwag kang makialam sa madilim na bagay. Ang kanyang mga salita ay parang lason. Pinili ni Cardo na umalis. Sa kabilang dako, nakaupo si Ginoong Armando sa kanyang opisina na may madilim na mukha. Ang balita tungkol sa pagkabigo ng kanyang mga tauhan ay nagpabalisa sa kanya. Alam niyang hindi na siya maaaring magtagal. Kung tuluyang magigising si Ramon, mabubunyag ang lahat. Tinitigan niya ang mapa ng lumang proyekto na nakasabit sa dingding. Mayroong pulang marka sa isang punto malapit sa ilog. Ang lumang palaisdaan. May tinawagan siya. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Ngayong gabi, tapusin na natin ang lahat. Wasakin ninyo ang lugar na iyon bago pa maamoy ng mga pulis. Samantala, nagkasundo sina Lia at Cardo na bumalik sa lumang bodega. Kailangan nilang mahanap ang mga dokumentong binanggit ni Ramon bago ito tuluyang mawala. Pagsapit ng hapon, nagdala silang dalawa ng flashlight at isang maliit na sako. Mukhang malungkot ang kalangitan, may madilim na ulap na namumuo sa itaas. Pagdating nila sa bodega, tila mabigat ang hangin sa paligid. Bahagyang bukas ang kahoy na pinto na parang may pumasok. Sumenya si Cardo kay Lia na manahimik. Dahan-dahan silang pumasok. Sumalubong sa kanila ang amoy ng halumigmig at isda. Sa sulok kung saan nila natagpuan ang notebook, wala na ito. Tanging mga abo na lamang ang nasa ibabaw ng mesa. Lumuhod si Lia at tiningnan ang abo na nanginginig ang mga daliri. Naunahan na nila tayo, Mang Cardo. Sinunog na lahat. Tumingin si Cardo sa paligid. Pero sabi ni Ramon, mayroon daw sa lumang palaisdaan, hindi dito. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan malabong nakikita ang anino ng lumang palaisdaan sa ilalim ng kidlat. Kailangan nilang pumunta doon ngayong gabi. Tinitigan ni Lia si Cardo na may pag-aalinlangan. Pero siguradong papunta na rin doon si Ginoong Armando. Marahang tumango si Cardo. Kaya kailangan nating mauna. Nagsimulang bumuhos ng malakas ang ulan nang umalis sila sa bodega. Madulas at maputik ang daan. Umugong ang kulog sa itaas. Sa gitna ng malakas na ulan, mabilis silang naglakad patungo sa ilog. Hinihintay sila ng lumang palaisdaan sa gitna ng kadiliman ng gabi, parang isang malaking bibig na handang lumamon sa mga lihim ng tao. Ang ulan ng gabing iyon ay walang tigil. Malakas ang agos ng tubig sa daan ng lupa patungo sa ilog na nagpapabigat sa bawat hakbang nina Lia at Cardo. Kumidlat sa kanlurang kalangitan, panandali ang nagbibigay liwanag sa daan bago muling magdilim. Sa di kalayuan, malabong nakikita ang isang malaking puno na nakatayo sa gilid ng lumang palaisdaan. Doon nagsimula ang lahat ng kwento at marahil doon din magtatapos. Dahan-dahan silang naglakad sa mga basang damo. Ang amoy ng putik na may halong damo ay bumabalot sa hangin. Hawak ni Lia ang flashlight na nanginginig ang mga kamay. Ang maliit na ilaw nito ay sumasayaw sa mga basang dahon na nagpapakita ng kislap ng tubig. Nasa unahan si Cardo, binubuksan ang daan gamit ang isang sanga ng kawayan. Mag-ingat ka, Hija, madulas ang lupa dito. Tumango si Lea nang walang imik. Pagdating sa gilid ng palaisdaan, pareho silang huminto. Ang tubig sa ibabaw ay tila kumukulo kahit hindi naman gaanong malakas ang ulan. Sa gilid ng palaisdaan, may mga bagong bakas ng gulong ng truck. Naunahan na nila tayo, mahinang sabi ni Cardo. Itinutok niya ang flashlight sa gitna ng palaisdaan. Nakikita ang mga piraso ng tabla at punit na sako na lumulutang. Ang amoy ng isda na maihalong nakakatusok na amoy ay nagpatakip kay Lia sa kanyang bibig. Mang Cardo, tingnan niyo po, sa kanan. Halos hindi marinig ang kanyang boses dahil sa ulan. Sa ilalim ng malaking puno, may isang bagong tambak ng lupa. Dahan-dahang lumapit si Cardo at lumuhod para suriin. Malambot pa ang lupa at may nakatusok na maliit na kawayan. Nagsimula siyang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Dumikit ang putik sa kanyang mga daliri, ngunit hindi siya tumigil. Ilang minuto ang lumipas, isang matigas na bagay ang sumagi sa kanyang mga kamay. Isang maliit na bowl na kahoy ang lumitaw mula sa lupa. Tinulungan siya ni Lia na linisin ito. Mabigat ang bowl at mahigpit na nakasara.
Sa ibabaw nito, nakasulat ang mga letrang TDD, tulad ng inisyal sa lumang notebook. Ito siguro ang tinutukoy ni Itay, sabi ni Ilya na hinahabol ang hininga. Sinubukan ni Cardo na buksan ang kandado, ngunit hindi niya magawa. Bigla, mula sa likuran, may narinig silang tunog ng nabaling sanga. Sabay silang lumingon. Sa liwanag ng flashlight, nakita nila ang tatlong anyo na papalapit sa ilalim ng isang malaking payong. Ang isa ay may dalang malaking flashlight. Agad na hinila ni Cardo si Ilya para magtago sa likod ng mga halaman. Mula sa siwang ng mga dahon, nakita nila si Ginoong Armando na naglalakad sa unahan na may tensyon sa mukha. Sa likuran niya, dalawang lalaki ang may dalang pala at isang maliit na galon. Malinaw na narinig ang boses ni Armando sa gitna ng ulan. Siguraduhin ninyong matatapos ang lahat ngayong gabi. Walang dapat matira. Sunugin ang lahat ng dokumento at ilubog ang iba pa. Masyado na tayong malayo para umatras. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagtanong na may pag-aalinlangan, pero sir, paano kung dumating ang mga pulis? Tinitigan siya ni Armando ng masama. Walang pulis na darating dito sa gitna ng ganitong ulan. Pinigil ni Lia ang kanyang hininga, hinawakan ang braso ni Cardo. Halos maiyak siya nang makita ang mukha ni Armando na dati niyang itinuturing na parang pangalawang ama. Bumulong si Cardo ng napakahina. Kailangan nating magtago hanggang sa umalis sila. Nagsimulang maghukay ang tatlong lalaki sa mismong lugar kung saan nila nahanap ang bowl. Mabuti na lang at hindi nila napansin na nakuha na ito. Sinindihan ng isa sa kanila ang galon at ibinuhos ang likido sa lupa. Isang maliit na apoy ang sumiklab at agad na pinatay ng ulan na ikinainis nila. Mahinang nagmura si Armando at inutusan silang bumalik sa sasakyan para kumuha ng iba pang kagamitan. Habang papalayo sila, hinila ni Cardo si Ilya palabas sa pinagtataguan. Kailangan nating umalis ngayon. Dalhin natin ang bowl na ito sa isang ligtas na lugar. Tinali nila ang bowl ng tela at itinago sa isang sako. Ngunit nang babalik na sana sila sa kalsada, isang ilaw ng sasakyan ang tumama mula sa likuran. Hindi pa pala nakakalayo si Armando. Nakita niya ang dalawang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hoy, sino yan? Sigaw niya. Tumatakbo sina Lia at Cardo sa abot ng kanilang makakaya, sa gitna ng madulas na halaman at mga ugat ng puno. Ang tunog ng mga humahabol ay narinig sa likuran. Ang sinag ng flashlight ay tumagos sa kadiliman. Lalong lumakas ang ulan na nagpapalabo sa kanilang paningin. Halos madulas si Cardo, ngunit hinawakan siya ni Lia. Tumatakbo sila patungo sa isang maliit na paakyat na daan. Hinahabol nila ang kanilang hininga, mabigat ang kanilang mga paa, ngunit hindi sila huminto. Mula sa likuran, narinig ang galit na boses ni Armando. Hulihin niyo sila! Huwag niyong hayaang makatakas. Hinabol sila ng dalawang lalaking nakaitim na may dalang malalaking flashlight. Nakita ni Lia ang isang maliit na kubo sa gilid ng palayan at hinila si Cardo papasok. Nagtago sila sa likod ng mga tumpok ng sako ng palay. Tinakpan ng ulan ang tunog ng kanilang hininga. Mula sa siwang ng dingding na kawayan, nakita ni Lia ang dalawang anino na huminto sa harap ng kubo. Itinutok ng isa sa kanila ang flashlight sa bukid at bumulong, imposibleng makalayo sila sa gitna ng ganitong ulan. Matapos ang ilang minuto na parang oras, umalis ang dalawang lalaki. Tinitigan ni Lia si Cardo na mailuha sa mga mata. Ligtas tayo pansamantala, Mang Cardo. Tumango si Cardo. Pinunasan niya ang kanyang mukha na puno ng putik at mahigpit na hinawakan ang bowl. Sa labas, nagsimulang humina ang ulan. Ang huni ng mga palaka mula sa palayan ay pumalit sa ugong ng kulog. Tinitigan ni Lia ang bowl ng matagal. Sa loob nito, siguradong may isang bagay na handang ipagpatayan ng tao. Nagtanong siya sa mahinang boses, Mang Cardo, kung talagang delikado ang laman ng bowl na ito, ano ang gagawin natin? Tumingin si Cardo sa malayo, sa direksyon ng palaisdaan na nakikita pa rin mula sa siwang ng kubo. Bubuksan natin ang laman nito, pero hindi ngayong gabi. Masyadong delikado. Bukas ng umaga, dadalhin natin ito kay Ginoong Ramon. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, tahimik silang nakaupo sa basang kubo, naghihintay ng bukang liwayway.
Ang maliit na bowl sa pagitan nila ay tila naglalaman ng hininga ng isang madilim na mundo. Sa labas, ang lumang palaisdaan ay tahimik sa ilalim ng ulan na para bang nagtatago pa ng ibang mga lihim na hindi pa nabubunyag. Dahan-dahang sumilip ang umaga sa San Isidro. Makapal pa rin ang hamog na bumabalot sa mga palayan at puno sa kahabaan ng daan patungo sa palengke. Ang sinag ng araw ay bahagyang tumatago sa mga kulay abong ulap, nag-iiwan ng lamig na nanunuot sa balat. Sa loob ng maliit na kubo sa gilid ng palayan, nagising si Lea na pagod ang katawan. Basa pa rin ang kanyang damit mula sa ulan kagabi. Sa tabi niya, nakaupo si Cardo na nakasandal sa dingding na kawayan, hawak ang maliit na bowl na kinuha nila mula sa lumang palaisdaan. Umaga na, Hija. Kailangan nating pumunta agad sa health center bago pa sila makahalata, mahinang sabi ni Cardo. Tumango si Elia, pinunasan ang kanyang maputlang mukha. Tinitigan niya ang bowl sa kandungan ni Cardo. Mukha itong ordinaryo, ngunit ang aura sa paligid nito ay nagpapabigat sa hangin. May mga gasgas sa kanang bahagi at isang itim na mansa sa ibabang sulok. Parang isang tanda na matagal na itong nakalibing. Dahan-dahan silang naglakad sa maputik na daan patungo sa health center. Nagsisimula ng lumiwanag ang kalangitan, ngunit mahalumigmig pa rin ang hangin. Pagdating doon, binabantayan ng 2 pulis ang pinto ng silid ni Ramon. Nakilala ng isa sa kanila si Cardo. Tuloy po kayo, Ginoo. Pero huwag po kayong magtatagal. Kagigising lang po ng pasyente. Sa loob, nakahiga si Ramon na mahina, ngunit mas malinaw na ang kanyang mga mata. Tumatakbong niyakap ni Elia ang kanyang ama habang umiiyak. Inilagay ni Cardo ang bowl sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Tinitigan ni Ramon ang bowl ng matagal bago ipinikit ang mga mata. Kaya pala. Nahanap na ninyo. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Opo, tay, nanginginig na sagot ni Elia. Ano po ba talaga ito? Bumuntong hininga si Ramon at sinubukang umupo sa tulong ni Cardo. Iyan ang huling ebidensya ng proyektong Superhito. Noon, nang dumating ang kumpanyang iyon, nangako sila ng bagong teknolohiya para mapabilis ang paglaki ng isda. Pero hindi pala ordinaryong pagkain ang kanilang sinusubok. Gumagamit sila ng mga natirang kemikal mula sa isang biotechnology laboratory sa ibang bansa. Isang halo ng kemikal na hindi pa pumapasa sa safety tests. Mabilis lumaki ang mga isda, pero nagbago ang kulay ng tubig sa palaisdaan at umamoy na parang metal. Tumanggi akong magpatuloy. Pero pumayag si Armando ng palihim dahil sa pera at pangako ng posisyon. Natigilan si Lia. Kung ganoon, ano po ang laman ng baul, tay? Tumingin si Ramon sa bintana. Sa labas, nagsisimulang tumagos ang sikat ng araw sa hamog. Buksan mo, anak, para makita mo. Nanginginig ang mga kamay ni Elia habang binubuksan ang maluwag ng kandado. Dahan-dahang umalog ang takip ng bowl. Sa loob, may ilang mga dokumentong nakaplastik at isang maliit na bote ng salamin na may lamang maputlang berdeng likido. Mayroon ding isang lumang litrato na nagpapakita kina Ramon, Ginoong Armando, at 2 dayuhan na nakatayo sa harap ng isang malaking palaisdaan na may mga asul na drum sa likuran. Sa sulok ng litrato, nakasulat ang petsa at selyo ng dayuhang kumpanya. Tinitigan ni Elia ang litrato ng matagal. Bata pa ang kanyang ama na may tiwalang ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakikita niya ngayon ang malalim na kalungkutan. Itinuro ni Ramon ang bote. Ang likidong iyan ang nagpabago sa lahat. Dati, tinatawag nila itong solution na 5. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, pero simula nang gamitin iyan, lumaki ang mga hito sa loob lamang ng maikling panahon. Ngunit, ang bawat taong madalas na nadidikit sa tubig ng palaisdaan ay nagsimulang magkasakit. Nangangati ang balat tapos nabubulok. Ilang manggagawa ang namatay. Gusto kong itigil, pero itinago ni Armando ang lahat ng ebidensya at ako ang sinisi. Marahang umiling si Cardo. Kaya pala. Naging biktima lang si Aling Elena. Tinitigan siya ni Ramon. Walang alam si Elena. Matapos kong magpanggap na patay, ipinagpatuloy niya ang negosyo dahil akala niya ay ligtas na ang lahat. Ngunit ginamit ni Armando ang bahay namin bilang taguan ng mga lumang drum at ng likidong iyon.
Akala niya, hindi maghihinala ang mga pulis sa isang biyuda. Isinara ni Leah ang bowl na nanginginig ang mga kamay. Tensyonado ang kanyang mukha sa pagitan ng takot at galit. Kaya pala, dahil lang sa pera at ambisyon. Tumango si Ramon, ngunit hindi pa siya tapos. May isa pa kayong dapat malaman. Sa ilalim ng lumang palaisdaan, mayroon pang isang malaking drum na naglalaman ng natirang likido. Kung masira ang drum na iyon at pumasok sa ilog Mabini, lahat ng tubig sa ating bayan ay maaaring malason. Mabilis na tumayo si Cardo. Kailangan nating mag-report sa pulis ngayon din. Ngunit tinitigan siya ni Ramon ng masama. Huwag diretso sa pulis. May mga tauhan si Armando doon. Mag-report kayo sa Kapitolyo kay E.C. Velasco, ang pinuno ng Bureau of Fisheries. Siya lang ang mapagkakatiwalaan. Tumingin si Leah kay Cardo. Kailangan nating kumilos bago pa nila mawasak ang ebidensya. Tumango si Cardo. Nagkasundo silang dalhin ang bowl ng palihim sa opisina ng probinsya. Ngunit bago pa sila makaalis, isang tunog ng motorsiklo ang huminto sa harap ng health center. Dalawang lalaking nakasibilyan ang nagmamadaling pumasok. Tinitigan sila ng isa sa mga pulis sa harap ng silid na may paghihinala. Ngunit bago pa siya makapagtanong, itinaas ng isa sa mga lalaki ang isang maliit na baril at itinutok sa kanila. Agad na nagkagulo. Isang maliit na sigaw ang kumawala kay Leah. Itinulak ni Cardo ang mesa para takpan si Ramon at hinila si Leah sa likod ng kortina. Sinipa ng isa sa mga salarin ang pinto habang sumisigaw, ibigay niyo ang baul ngayon. Kung hindi, lahat kayo dito ay tatapusin namin. Ang mga segundo ay parang napakatagal. Sa labas, may mga yabag na papalapit. Sinubukan ng mga pulis sa health center na lumaban. Narinig ang malakas na kalabog at basag na salamin. Mahigpit na hinawakan ni Leah ang kamay ng kanyang ama. Bumulong si Ramon ng mahina. Huwag ninyong hayaang makuha nila ang likido, anak. Kung kinakailangan, wasakin nyo. Huwag niyong hayaang mapunta sa kamay nila. Tumango si Leah, tumutulo ang luha. Tumingin siya kay Cardo na may determinasyon. Kailangan nating tumakas sa likod. Mabilis na tumango si Cardo. Mahigpit nilang hinawakan ang bowl at tumakbo palabas sa isang makitid na pasilyo. Sa likuran, naririnig pa rin ang mga hakbang at sigawan. Muling bumuhos ang manipis na ulan na nagdagdag sa lamig ng umaga. Tumatakbo sina Leah at Cardo sa maputik na daan palayo sa health center. Sa kanilang mga kamay, ang maliit na bowl ay parang bigat ng buong mundo. Ngunit sa kanilang puso, iisa lang ang paninindigan. Kailangang makarating ang lihim na ito sa taong mapagkakatiwalaan bago pa mahuli ang lahat. Nang umagang iyon, ang hangin sa San Isidro ay puno pa rin ng makapal na hamog. Ang basang kalsada matapos ang ulan kagabi ay nagpabigat sa bawat hakbang ni Leah at Cardo. Mabilis silang naglakad sa isang maliit na eskinita sa likod ng health center, dala ang bowl na nakabalot sa isang kupas na tela. Isang mahinang sirena ang narinig mula sa highway. Nagsisimula nang dumating ang mga pulis matapos ang pag-atake sa health center. Ngunit alam ni Leah na siguradong hinahanap na rin sila ng mga tauhan ni Armando. Kailangan nating dumaan sa ilog, mahinang sabi ni Cardo. Siguradong binabantayan na ang highway. Tumango si Leah. Hinahabol pa rin niya ang kanyang hininga matapos tumakbo mula sa silid ng kanyang ama. Muling bumuhos ang manipis na ulan, binabasa ang kanilang buhok at damit. Sa kahabaan ng daan, tahimik ang mga bahay na kahoy. Tanging ang tilaok ng mga manok at ang tunog ng tumutulong tubig mula sa mga bubong ang maririnig. Bumaba sila sa isang daan na tumatago sa isang sagingan patungo sa gilid ng isang maliit na ilog na dumadaloy pakanluran. Doon, may isang tulay na kawayan na sira na ang kalahati, ngunit sapat pa para tawirin. Tiningnan ni Cardo ang paligid bago humakbang. Ligtas, pero kailangan nating magmadali. Inalalayan niya si Leah sa pagtawid. Sa ilalim, malakas ang agos ng tubig na may dalang mga sanga at dahon. Pagdating sa kabilang pampang, nakita ni Leah ang isang matandang lalaki na nagtatali ng isang maliit na bangka sa gilid ng ilog, si Mang Damin, isang kilalang bangkero sa kanilang bayan. Tinitigan niya sila ng may pagtataka. Saan kayo pupunta ng ganito kaaga, Leah, Cardo?
Tumingin si Lia kay Cardo at mabilis na sumagot, kailangan po naming pumunta sa Kapitolyo, Mang Damin. Tulungan niyo po kaming tumawid ng mas malayo. Importante po ito. Tiningnan sila ni Mang Damin ng salitan. Nakita niya ang tensyon sa kanilang mga mukha at marahang tumango. Sige, sumakay na kayo bago pa lumakas ang ulan. Dahan-dahang umusad ang maliit na bangkang kahoy. Lalong lumakas ang ulan. Ang tubig ay tumatama sa ibabaw na parang maliliit na karayom. Niyakap ni Elia ang bowl sa kanyang dibdib. Samantala, nakaupo si Cardo sa harap, nakatingin sa kawayanan sa gilid ng ilog. Mula sa malayo, may narinig silang tunog ng motor. Dalawang maliliit na bangkang may motor ang lumitaw sa liko. Mang Damin, bilisan niyo po, may sumusunod. Sinagwan ni Mang Damin ng buong lakas, ngunit mas mabilis ang kanilang bangka. Lumingon si Elia at nakita ang dalawang lalaking nakaitim sa likurang bangka. Isa sa kanila ang may itinututok. Isang maliit na putok ang narinig. Tumalsik ang tubig malapit sa kanilang bangka. Agad na yumuko si Cardo. Sumigaw si Elia, Mang Damin, sa pampang tayo, bilis. Ikinabig ni Mang Damin ang sagwan, patungo sa gilid ng ilog kung saan may makapal na halamanan. Sumalpok sila sa mga sanga at ugat bago tumalon sa lupa. Hinila ni Cardo si Elia at ang bowl. Tumatakbo silang tumagos sa kawayanan. Muling narinig ang tunog ng putok, ngunit napigilan ito ng mga puno. Matapos ang ilang minutong pagtakbo, nakarating sila sa isang daanang lupa na papunta sa hilaga. Hinahabol nila ang kanilang hininga. Halos matumba si Elia, ngunit inalalayan siya ni Cardo. Tiis ka lang, Hija. Kailangan nating makarating sa Kapitolyo bago magtanghali. Sumakay sila sa isang truck ng gulay na papuntang bayan. Ang driver, isang lalaking nasa 50 na nagngangalang Rafay, ay naawa nang makita silang basang-basa. Hindi siya nagtanong ng marami, sinabi lamang, sakay na kayo, ihahatid ko kayo hanggang sa palengke. Mula doon, pwede na kayong maglakad papunta sa Kapitolyo. Sa biyahe, tinitigan ni Elia ang basang kalsada. Sa kanyang isipan, naaalala pa rin niya ang mukha ng kanyang ama na nagbili na huwag sumuko. Mabigat ang kanyang dibdib. Samantala, nakaupo si Cardo sa tabi ng driver na alerto. Paminsan-minsan siyang sumisilip sa salamin sa likuran, sinisigurong walang sumusunod. Pagsapit ng tanghali, nakarating sila sa bayan at bumaba sa harap ng isang lumang gusali na puti ang pintura na may karatulang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tumila na ang ulan, ngunit kulay abo pa rin ang kalangitan. Niyakap ni Lia ang bowl ng mahigpit habang pumapasok sila. Tiningnan sila ng isang security guard, nang may pagtataka, sino po ang kailangan nila? Gusto ko pong makausap si UC Velasco, ang director. Sabihin niyo pong importante, tungkol sa proyektong Superhito. Natigilan ng guard at tinitigan sila ng seryoso. Sandali lang po, tatawagin ko. Hindi nagtagal, isang lalaking may salamin ang lumabas. Matatag ngunit mabait ang kanyang mukha. Ako si UC Velasco. Ano po ang maitutulong ko? Tinitigan siya ni Elia na may namumuong luha. Binuksan niya ang tela at ipinakita ang bowl. Ito po, sir, ang ebidensya tungkol sa proyektong nagdulot ng maraming kamatayan. Ang tatay ko pong si Ramon ang teknisyan na nagtrabaho doon noon. Tinitigan sila ni EC Velasco ng matagal bago sumenyas na pumasok sa kanyang opisina. Sa loob, mas kalmado ang hangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang bowl at sinuri ang mga dokumento. Nang makita niya ang logo ng dayuhang kumpanya, naging seryoso ang kanyang mukha. Tama, ito ang mga dokumentong matagal na naming hinahanap. Bakit ngayon lang ito lumitaw? Dahil may nagtago po nito, sagot ni Cardo. Ang taong iyon ay si Armando Reyes, ang dating project head sa San Isidro. Buhay pa siya at may mga tauhan sa pulisya. Bumuntong hininga si UC Velasco. Kilala ko ang pangalang iyan. Dati siyang nagtrabaho dito bago lumipat sa pribadong sektor. Matagal na kaming naghihinala pero walang ebidensya. Dahil dito, maaari na kaming mag-report diretso sa SEC headquarters at sa Department of Environment. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Siguradong hindi sila mananahimik. Yumuko si Elia.
Handa po kami, sir. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. Tinitigan sila ni EC. Velasco ng malalim. Sige, ngayong gabi, ipapadala ko ang kopya ng mga dokumentong ito sa Maynila sa isang special courier. Pero para sa inyong kaligtasan, huwag muna kayong bumalik sa inyong bayan. May bakanting staff house sa likod ng opisina. Doon muna kayo pansamantala. Tumango si Elia na may ginhawa, ngunit may takot pa rin sa kanyang puso. Tumingin siya sa bintana, nakikita ang papalubog na araw. Sa malayo, lumilipad ang mga ibon pa uwi. Mukhang payapa ang mundo, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang bagyo. Sa ibang lugar, sa isang madilim na silid sa ilalim ng isang malaking bahay, nakaupo si Armando na may madilim na mukha. Isa sa kanyang mga tauhan ang nag-report na nanginginig ang boses. Nasa kanila na po ang bowl, sir. Ibinigay na kay Velasco. Tumingin si Armando sa pader at bahagyang umiti. Kung ganoon, baguhin natin ang laro. Magpadala ka ng mensahe sa lahat ng tao sa palengke. Sabihin mong sina Elia at Cardo ang totoong salarin. Hayaan nating ang taong bayan ang humusga. Mas madaling maniwala ang mundo sa chismis kaysa sa katotohanan. Sa labas, umihip ang hangin ng hapon. Mukhang payapa ang San Isidro. Ngunit sa likod ng kapayapaan na iyon, muling sinindihan ang apoy ng paninirang puri. Nang hapong iyon, marahang umihip ang hangin mula sa mga palayan. Ang palengke ng San Isidro, na karaniwang masigla, ay napuno ng mga bulungan. Sa pagitan ng mga tindahan ng gulay at mga kapihan, mas mabilis pang kumalat ang bagong balita kaysa sa usok ng prituhan. Sabi nila, sina Elia at Cardo ay hindi biktima kundi mga salarin. Ninakaw daw nila ang mga dokumento ng proyekto at pumatay ng tao para pagtakpan ang kanilang ginawa. Ganoon ang kwentong nagsimulang umalinggaw sa bawat sulok ng palengke. Si Aling Nena, na laging pinagmumulan ng pinakamabilis na chismis, ay nakatayo malapit sa pwesto ng isda habang buong siglang nagkukwento. Narinig ko mismo sa isang tagaloob. Inutusan daw sila ng isang dayuhan para ibenta ang laso na iyon sa ibang lugar. Naku, ang sama nila. Mukha pa namang mabait. Ang mga inang nakikinig ay umiling-iling. Mayroong naaawa, ngunit mas marami ang natatakot. Si Mang Rafay, ang driver ng truck na tumulong sa kanila, ay nakaupo sa isang kapihan. Hindi siya sigurado sa mga kumakalat na kwento. Ngunit nang dumating ang dalawang dayo at binayaran ang kanyang inumin, bumulong ang isa sa kanila, "Mag-ingat ka, Ginoo." Minsan, ang mabubuting tao ay may itinatagong masamang balak. Sapat na ang salitang iyon para manahimik si Mang Rafay. Ang chismis ay naging isang paniniwala na. Pagsapit ng gabi, ang mga pangalan ni Elia at Cardo ay naging katatakutan. Sa group chat ng mga residente, may nagpadala ng kanilang litrato habang nasa bayan. Mabilis itong kumalat. Malinaw ang pagod na mukha ni Elia at ang paghawak ni Cardo sa bowl. Ang text sa ilalim nito ay nagsasabing, "Mag-ingat, sila ang mga salarin sa proyektong Laso na Hito." Samantala, sa maliit na staff house sa likod ng opisina ng Bureau of Fisheries, nakaupo si Elia sa gilid ng kama. Ang ilaw sa kisame ay marahang umuugoy. Binabasa niya ang mga mensahe sa kanyang telepono na nanlalaki ang mga mata. "Mang Cardo, tingnan niyo po ito." Sinasabi ng lahat sa palengke na tayo ang salarin. Si Cardo, na nakaupo malapit sa bintana, ay tinitigan din ang kanyang telepono. Parehong mensahe ang pumasok sa group chat ng kanilang barangay. Bumuntong hininga siya. Mabilis talagang magbago ang mundo, Hisha. Dati, biktima tayo sa mata nila, ngayon salarin na. Pero huminahon ka, may oras pa para lumabas ang katotohanan. Pumasok si EUC. Velasco na may dalang mga papel at ilang litrato. Tensyonado ang kanyang mukha. Kakatanggap ko lang ng balita na ang paninirang puri ay ikinalat ng mga tauhan ni Armando. Sinuhulan nila ang mga lokal na reporter at ikinalat ang litrato ninyo. Nakipag-ugnayan na ako sa SEC headquarters, pero kailangan ng oras para linisin ang pangalan ninyo. Tinitigan ni Elia si EUC. Velasco na namumula ang mga mata. Kung ganoon, maaari silang pumunta rito anumang oras, sir. Hindi tayo ligtas. Alam ko, mahinang sabi ni Velasco.
Kaya ngayong gabi, kailangan ninyong lumipat muna sa bahay ko sa Tagaytay. Ligtas doon at malayo sa gulo. Ako na ang mag-iingat sa mga dokumentong ito at ipapadala ang kopya sa Maynila ngayong gabi. Tiningnan ni Cardo si Elia at tumango. Sige po, sir, sasama kami. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwalang titigil si Armando dito. Tinitigan siya ni E.C. Velasco ng seryoso. Hindi rin ako naniniwala. Pero kung susuko tayo, sila ang mananalo. Nang gabing iyon, naghanda silang tatlo. Sa labas, mahinang bumuhos ang ulan. May kulog sa di kalayuan. Inilagay ni Elia ang ilang dokumento sa isang maliit na bag. Tiningnan ni Cardo ang motorsiklo na gagamitin nila papuntang Tagaytay. Nang paalis na sila, biglang nabasag ang bintana ng staff house. Isang malaking bato ang pumasok at tumama sa mesa. Isang maliit na sigaw ang kumawala kay Elia. Agad na pinatay ni Cardo ang ilaw. Mula sa labas, may narinig silang sumisigaw. Hulihin sila! Sila ang mga salarin. Ang liwanag ng mga sulo ay gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Nakikita ang anino ng maraming tao na may dalang mga kahoy at pamalo. Hinila ni E.C. Velasco sina Elia at Cardo sa likurang pinto. Huwag ninyo silang labanan. Lumabas tayo sa likod. Yumuko silang tatlo at lumabas sa mga basang halaman. Mula sa loob ng staff house, narinig ang tunog ng basag na salamin at sigawan. Nagsisimula ng manira ang mga tao. Tahimik na umiyak si Elia. Mga kaibigan po ni Itay ang mga iyon, sir. Kilala nila kami. Tumingin si Cardo sa unahan. Ang mga taong galit ay maniniwala sa sinumang magbibigay sa kanila ng dahilan para magalit. Ginagamit lang sila ngayon. Tumatakbo sila sa isang maliit na daan patungo sa gilid ng isang gubat. Mula sa malayo, nakikita pa rin ang mga flashlight ng mga humahabol. Lalong lumakas ang ulan, tinatakpan ang tunog ng kanilang mga hakbang. Matapos ang ilang minuto, huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Hinahabol ni Elia ang kanyang hininga. Binuksan ni E.C. Velasco ang isang maliit na mapa. Ang daang ito ay patungo sa isang ilog na diretso sa Tagaytay. Pwede tayong sumakay ng sasakyan mula doon, pero kailangan muna nating tawirin ang isang hanging bridge. Mabilis na tumango si Cardo. Tara na, bago pa nila tayo maabutan. Naglakad silang muli sa gitna ng dilim at hamog. Ang ulan ay tumutulo mula sa mga dahon na parang mga bulong. Sa di kalayuan, papalayo na ang boses ng mga humahabol, ngunit naririnig pa rin. Tumingin si Elia sa madilim na langit habang nagdarasal, sana po, makaligtas kami ngayong gabi. Sa kabilang dako, sa kanyang malaking bahay, nakatayo si Armando sa balkonahe, nakatingin sa ulan. Isang tauhan niya ang dumating. Handa na po ang lahat, sir. Naniniwala na ang mga tao sa balita. Maging ang lokal na media ay nagsulat na ng malaking pamagat, Idili pangunahing salarin kaso ng lason hito, tumakas. Bahagyang umiti si Armando. Magaling. Hayaan ninyo silang magtago. Habang tumatakbo sila, lalong maniniwala ang mga tao na sila ang may kasalanan. Tumingin siya sa malayo kung saan kumidlat. Sa kanyang isipan, ang gabing iyon ay gabi ng tagumpay. Ngunit sa kabilang dako, sa maputik na daan patungo sa hanging bridge, 3 tao ang tahimik na naglalakad, dala ang maliit na liwanag at malaking pag-asa. Alam nilang hinahabol ang katotohanan, ngunit alam din nila ang isang bagay. Hanggat humihinga sila, hindi mamamatay ang katotohanan. Nang gabing iyon, mas malamig ang hangin sa mga burol ng Tagaytay. Dahan-dahang bumaba ang hamog, tinatakpan ang mga puno ng pino sa gilid ng daan. Sina Elia, Cardo at E.C. Velasco ay dahan-dahang naglakad sa dilim, basang-basa ang mga damit. Ang maliit na flashlight sa kamay ni Velasco ang tanging ilaw sa gitna ng makapal na hamog. Sa unahan, papalakas na ang tunog ng agos ng ilog. Sa itaas nito, may isang lumang hanging bridge na yari sa kahoy at bakal na marahang umuugoy sa ihip ng hangin. Iyon ang tanging daan papunta sa highway patungong Tagaytay. Kailangan nating mag-ingat, mahinang sabi ni Velasco. Marupok na ang mga kahoy. Huwag tayong sabay-sabay. Mauuna ako.
Sumunod kayo. Tumango si Cardo. Tumingin siya sa ibaba. Ang ilog ay maitim na maitim. Malakas ang agos nito na nagpapakita ng liwanag ng kidlat. Naunang humakbang si Velasco. Umalog ang mga kahoy. Nanginginig ang mga kable. Kinakabahang tumingin si Leah sa paligid. Ang mga anino ng puno sa kabilang pampang ay parang mga anyong nagmamasid. Mahigpit niyang hinawakan ang bag na naglalaman ng mga dokumento. Pagdating ni Velasco sa gitna, lumingon siya at sumenyas kay Leah na sumunod. Huminga ng malalim ang dalaga at nagsimulang humakbang. Umihip ang malakas na hangin na nagpaugoy sa tulay. Sa likuran, sumunod si Cardo, sinisigurong hindi madudulas si Leah. Ngunit ilang hakbang pa lang, may narinig silang kakaibang tunog mula sa malayo, parang ugong ng motorsiklo. Mabilis na lumingon si Leah. Mula sa daang dinaanan nila, 2 ilaw ng motorsiklo ang tumagos sa hamog. Papalapit na ang tunog. "Sir, sumusunod sila," sigaw ni Leah. Mabilis na lumingon si Velasco. "Bilis! Huwag kayong hihinto." Binilisan ni Leah ang kanyang mga hakbang. Malakas na umalog ang tulay. Lumingon si Cardo at nakita ang 2 lalaking nakaitim na jacket na nasa dulo na ng tulay. Isa sa kanila ang may itinututok sa kanila. Isang kislap ng metal ang nakita. Itinulak ni Cardo si Leah. "Bilis! Huwag kang lilingon." Siya naman ay lumingon at tinanggal ang huling tabla ng kahoy sa likuran niya. Isang malakas na alog ang narinig nang mahulog ang tabla sa ilog. Isang bahagi ng tulay ang nakabitin na ngayon. Isang bala ang tumago sa hamog at tumama sa kable. Malakas na umalog ang tulay. Halos mahulog si Leah, ngunit nahila siya ni Velasco. "Kapit lang, Hija. Malapit na tayo." Tumawid silang dalawa at napaupo sa lupa. Nasa gitna pa rin ng tulay si Cardo, nakakapit sa umuugoy na kable. Puno ng putik at pawis ang kanyang mukha. Nakita niya ang mga lalaking sinusubukang tumawid sa sirang bahagi. Sigaw ni Velasco, "Talon, Cardo." "Bilis!" Tumingin si Cardo sa ibaba. Malakas ang agos ng ilog, ngunit sa kanan ay may mga kawayan na nakasabit sa isang bato. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang mga humahabol at tumalon. Malakas ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na tubig. Dinala siya ng agos bago niya nagawang kumapit sa mga kawayan at makaahon. Sumigaw si Leah, "Mang Cardo." Ngunit pinigilan siya ni Velasco. "Huwag kang maingay. Baka malaman nilang buhay pa siya." Mula sa kabilang panig, tiningnan ng 2 lalaki ang ilog, hinahanap ang katawan ni Cardo. Sabi ng isa, "Nalunod na siguro. Balik na tayo, i-report natin sa boss." Mabilis silang umalis. Umiyak si Leah, ngunit hinawakan siya ni Velasco. "Kalma lang, Hija. Sigurado akong buhay pa si Cardo. Kailangan nating magpatuloy." Ilang minuto ang lumipas, may narinig silang tunog ng nabaling sanga mula sa ilog. Lumingon si Leah at nakita ang isang anino na paika-ikang naglalakad. Si Cardo, punit ang damit at maputla. Ngumiti siya ng mahina. "Buhay pa ako, medyo giniginaw lang." Tumatakbong niyakap siya ni Leah. Bumuntong hininga si Velasco. "Salamat sa Diyos." Nagpatuloy silang tatlo patungo sa isang maliit na baryo kung saan naroon ang bahay ni Izzy. Velasco. Sa daan, ikinuwento ni Velasco ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Sa totoo lang, ang proyektong Superhito ay hindi lang tungkol sa pagkain ng isda. May mas delikado pa. Sinusubukan nilang gumawa ng isang sistema para sa waste disposal gamit ang isang artipisyal na bakterya. Pero hindi namamatay ang bakterya na iyon sa tubig. Patuloy itong dumarami. Kung sumabog ang drum sa lumang palaisdaan, hindi lang mga isda ang maapektuhan, kundi ang lahat ng tubig sa ating rehiyon. Tinitigan siya ni Leah na may takot. Kaya hindi lang ito negosyo, kundi isang kalamidad. Tumango si Velasco. At sigurado akong alam iyon ni Armando. Kaya gusto niyang burahin ang lahat ng ebidensya. Pagdating sa bahay ni Velasco, sinalubong sila ng isang matandang babae, ang kanyang asawa. Simple ngunit ligtas ang bahay.
Itinago ni Velasco ang mga dokumento sa isang bakal na drawer. Bukas ng umaga, ipapadala ko ito sa Maynila sa isang secret courier. Pagkatapos noon, mabubunyag na ang lahat. Nakaupo si Elia malapit sa apoy. Alam niyang pagkatapos ng gabing ito, hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Sa labas, sa likod ng hamog, may isang pares ng matang nakamasid mula sa malayo. Isang anyong nakaitim na jacket ang maihawak na telepono at bumubulong. Nasa Tagaytay na sila, sir. Naghihintay ng susunod na utos. Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Armando. Huwag muna ninyo silang patayin. Bukas, hayaan nating makita ng mundo kung sino ang tunay na traidor. Dahan-dahang sumilay ang bukang liwayway sa mga dalisdis ng Tagaytay. Nakabitin pa rin ang hamog sa pagitan ng mga puno, tinatakpan ang bubong ng bahay kung saan nagtatago sina Lia, Cardo, at Izzy. Velasco. Sa sala, may maliit na apoy pa rin sa pugon. Nakaupo si Lia na may kumot, nakatingin sa apoy. Hindi pa rin siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumilitaw ang imahe ng kanyang amang si Ramon. Sa tabi niya, nakatulog na si Cardo. Lumabas si Izzy. Velasco mula sa kanyang opisina na may dalang isang folder. Umaga na, kailangan ninyong kumain. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Ipapadala natin ang mga dokumentong ito sa Maynila. Tinitigan ni Elia ang folder. Nandoon ang ebidensya, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Masyadong tahimik, sir. Natatakot po akong alam na nilang nandito tayo, sabi ni Elia. Isinara ko na ang lahat ng linya ng komunikasyon. Walang nakakaalam sa lugar na ito, maliban sa isang taong pinagkakatiwalaan kung kukuha ng mga dokumento mamaya. Ngunit isang ugong ng sasakyan ang narinig mula sa malayo. Agad na nagising si Cardo. Sumilik siya sa bintana. Sa dulo ng daan, isang itim na kotse ang huminto. Bumaba ang dalawang lalaki. Hindi iyan ang courier ko, sabi ni Velasco. Bilis, sa likod tayo. Mabilis silang nagtago sa isang lumang bodega. Mula sa siwang ng pader, nakita ni Elia ang dalawang lalaki na naglalakad papunta sa bahay. Report. Target detected. May 3 tao. Hintayin ang susunod na utos. Tinitigan ni Elia si Velasco. Alam nila, sir. Tumango si Velasco. Mukhang may nag-leak ng impormasyon. Ilang sandali pa, narinig nila ang mga yabag. Binuksan ng isa sa mga lalaki ang pinto, tiningnan ang sala at pumasok sa opisina. Kinuha niya ang folder na iniwan ni Velasco. Umiti ang lalaki, nakuha ko na, tara na. Halos sumigaw si Elia, ngunit tinakpan ni Velasco ang kanyang bibig. Huwag, Hija. Hayaan mo sila. Kopya lang iyon. Nagulat si Elia. Kaya ang orihinal. Inilabas ni Velasco ang isang maliit na sobre mula sa ilalim ng kanyang damit. Ito ang orihinal. Inaasahan ko nang darating sila. Nang makaalis ang kotse, lumabas sila. Ngunit tinitigan ni Cardo ang daan na may paghihinala. Sir, pakiramdam ko hindi pa sila nakakalayo. Tama siya. Ilang sandali pa, isang mas malaking sasakyan, parang isang truck, ang dumating. Bumaba ang 3 armadong lalaki. Sa ilalim, bilis. May maliit na silid sa ilalim ng kusina, bulong ni Velasco. Nagtago silang 3 sa isang madilim at mahalumigmig na silong. Mula doon, nakita nilang pumasok ang 3 lalaki. Walang tao, pero basa pa ang mga bakas. Hindi pa sila nakakalayo. Nagsimulang umamoy ang gasolina. Balak nilang sunugin ang bahay. Susunugin nila ang bahay, sir, sabi ni Lia. Tinitigan siya ni Velasco. Hayaan mo. May backup ako ng lahat ng dokumento. Kailangan nating makalabas sa tunel sa ilalim. Gumapang sila sa isang makitid na tunel na patungo sa gubat. Sa likuran nila, lumalakas na ang apoy. Nang makalabas sila, nakatayo sila sa gitna ng isang tahimik na gubat. Tinitigan ni Lia ang bahay na umuusok na ngayon. Nasunog ang bahay, ngunit buhay pa silang 3. Tinapik ni Cardo ang kanyang balikat. Maaaring masira ang bahay, pero hindi ang katotohanan. Bumuntong hininga si Velasco.
Tama. Pero ngayon wala na tayong mapagtataguan. Kailangan nating pumunta sa Maynila, diretso sa media. Tinitigan ni Leah ang sobre sa kanyang kamay. Sa loob, may isang opisyal na sulat at isang litrato. Ipinapakita sa litrato si Ginoong Armando, kasama ang dalawang dayuhan sa harap ng isang modernong laboratorio na may logo ng isang dayuhang kumpanya. Sa ilalim, nakasulat, Project Collaboration, Indonesia Enviro. Tinitigan ni Leah ang litrato, namumutla. Sir, kaya hindi lang ito proyekto ng isda? Tumingin si Velasco. Hindi, Hija. Ginamit lang nila ang proyekto ng isda bilang takip. Ang sinusubok talaga nila ay isang bakterya na sumisira sa mapanganib na basura. At kung kumalat iyon sa ilog, hindi lang ang San Isidro ang masisira, kundi ang buong water system ng Luzon. Natahimik si Leah. Mula sa malayo, narinig ang sirena ng mga bombero. Tinitigan ni Velasco ang dalawa. Kailangan nating mabuhay hanggang sa makarating ang katotohanan ito sa tamang mga kamay. Tumango si Cardo. CJ, sir. Simulan na natin ang paglalakbay. Ang 3 anyo ay naglakad pababa sa dalisdis, iniiwan ang abo at mga lihim sa kanilang likuran. Kulay abo ang kalangitan sa Maynila ng umagang iyon. Ang mahalumigmig na hangin na maihalong alikabok ay nagpapabigat sa paghinga. Sa isang maliit na terminal sa Quezon City, isang lumang bus ang dahan-dahang huminto. 3 tao ang bumaba. Pagod ang kanilang mga mukha, marumi ang kanilang mga damit. Sila sina Leah, Cardo at Ilse. Velasco. 2 araw na silang naglalakbay ng walang tulog. Mula sa mga dalisdis ng Tagaytay hanggang sa malaking lungsod, sinamahan sila ng takot, gutom at natitirang pag-asa. Hawak ni Leah ang sobre na naglalaman ng mga dokumento na parang hawak niya ang sariling buhay. Tumingin si Ilse. Velasco sa paligid. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, mahina niyang sabi. Kailangan nating mahanap agad si Ilse. Ramirez sa Department of Environment. Siya lang ang makakapaglantad sa katotohanan ito. Sumakay sila ng jeep papunta sa Quezon Avenue. Isang mataas na puting gusali ang tumambad sa kanila. Nakilala ng gwardiya si Ilse. Velasco, isang dating mananaliksik sa departamento. Pinapasok sila. Sa isang maliit at malamig na silid-pulungan, isang lalaking maputi na ang buhok ang naghihintay. Siya si Ilse. Ramirez. Matagal na rin, Velasco. Hindi ko akalain na buhay ka pa. Ngumiti si Velasco. Buhay pa. Pero wala na tayong oras. Ito ang lahat ng orihinal na ebidensya ng proyektong itinago sa ilalim ng palaisdaan. Binuksan ni Ilse. Ramirez ang sobre. Mabilis niyang binasa ang bawat papel at tinitigan ang mga litrato. Tama, mahinang sabi ni Ramirez. Hindi sila nag-aaral ng isda, kundi ng isang aktibong bakterya na kayang sirain ang buhay na organismo sa tubig. Kung kumalat ang bakterya na iyon sa mga ilog, lahat ng buhay sa Katimugang Luzon ay mamamatay. Yumuko si Leah. Ang aming bayan po, sir. Nagsisimula ng magbago. Malabo na ang tubig sa ilog at namamatay na ang mga isda. Tinitigan siya ni Ramirez. Matapang kang bata, Leah. Dahil sa ebidensyang ito, mapipigilan natin sila, pero kailangan nating magmadali. Bago pa sila makapagpatuloy, isang maliit na pagsabog ang narinig mula sa labas. Nayanig ang mga salamin, umugway ang mga ilaw, at umalingaw ang alarma. Isang gwardiya ang pumasok na natataranta. May isang grupo ng armadong lalaki sa labas, sir. May hinahanap sila. Agad na tumayo si Ilse. Velasco. Alam na nilang nandito tayo. Leah, Cardo, bilis, dumaan kayo sa fire exit, dalhin ninyo ang mga dokumento. Tinitigan siya ni Leah na may takot. Pero, sir. Bilis, Hisha. Kami na ni Ramirez ang haharang sa kanila. Tumatakbo sina Leah at Cardo palabas. Narinig ang mga putok mula sa harapan. Nagsimulang mapuno ng usok ang pasilyo. Pagdating sa ibabang palapag, isang pangalawang pagsabog ang yumanig sa gusali. Nagbagsakan ang mga bubog. Lumingon si Leah at nakita si Ilse.
Velasco na nakahandusay malapit sa pader na tabunan ng mga debris. Tumatakbo siyang lumapit, sumisigaw. Ngumiti si EUC. Velasco. Huwag kang hihinto, Hija. Dalhin mo ang katotohanan sa tamang mga kamay. Huwag mo itong hayaang malunod. Tumulo ang luha ni Ilia. Hinawakan niya ang kamay ni EUC. Velasco, ngunit hindi na ito gumagalaw. Dahan-dahan siyang hinila ni Cardo. Tara na, Hija. Kailangan nating umalis. Lumabas sila sa gusali na mabibigat ang mga hakbang. Sa labas, umuusok at nagsasalubungan ang mga sirena. Tumingin si Lea sa kulay abong kalangitan. Masakit ang kanyang puso, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon kaysa sa takot. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa isang tanggapan ng pambansang istasyon ng telebisyon. Kumatok si Lea sa guardhouse at ibinigay ang sobre. Pakisuyo po, ay broadcast ninyo ito. Kailangang malaman ng mundo. Tinitigan ng gwardiya ang mukha ni Lea na puno ng sugat at luha. Hindi siya nagtanong ng marami, tumango lang at dinala ang sobre sa newsroom. Nang gabing iyon, isang malaking balita ang bumulaga sa mga telebisyon sa buong bansa. Nabunyag ang kaso ng lihim na proyektong Enviro. Ipinakita sa mga balita ang mga litrato ng laboratorio sa ilalim ng palaisdaan at ang mga ulat tungkol sa mapanganib na bakterya. Ang pangalan ni Ramon, ang ama ni Ilia, ay binanggit bilang isang siyentipiko na sinubukang pigilan ang proyekto bago ito namatay. Ang pangalan ni E.C. Velasco ay kinilala bilang isang bayaning naglakas loob na ibunyag ang katotohanan. Tinitigan ni Lia ang maliit na telebisyon sa isang simpleng inuupahang silid. Dahan-dahang umagos ang kanyang mga luha. Bumulong siya. Salamat po, G.C. Velasco. Nakaraos din po ang katotohanan. Nakaupo si Cardo sa tabi niya. Minsan, mahal ang bayad para sa katotohanan, Hija. Pero anuman ang halaga, hindi ito dapat mamatay. Ilang araw ang lumipas, nahuli ang mga pangunahing salarin sa proyekto sa isang daungan. Malamig ang kanilang mga mukha, walang pagsisisi. Nang tanungin, sinabi lamang nilang sumusunod sila sa utos ng mas mataas na tao. Hindi na natagpuan ang pangalang iyon. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang linisin ang ilog sa San Isidro. Nagbigay ng tulong ang gobyerno sa mga residente. Sa gilid ng palengke, itinayo ang isang maliit na monumentong bato. Nakaukit dito ang isang simpleng pangungusap, Denik katotohanan ay maaaring lumubog, ngunit hindi maglalahong lubos. Nakatayo si Elia sa harap ng monumento kasama si Cardo. Marahang umihip ang hangin ng hapon. Malinaw na ngayon ang agos ng ilog na nagpapakita ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Tumingin si Lea sa langit. Tay, natupad ko na po ang pangako ko. Hindi na nakatago sa putik ang katotohanan. Tinitigan siya ni Cardo na may ngiti. Nakipaglaban ka ng may malinis na puso, Lia. Ngayon, panahon na para mabuhay ka para sa iyong kinabukasan. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga burol. Marahang umalingaw ang tawag para sa pagdarasal mula sa malayo. Ipinikit ni Lia ang kanyang mga mata at nagdasal para sa lahat ng mga kaluluwang pumanaw, kasama na sina Isi.